Good morning, class. Good morning, ma'am. I want to ask a moment for silence for our prayer. Stand up. Hindi, okay na, Pet. Papurit pa sa salamat ang pinapaabot namin sa iyo ngayon, Panginoon. Salamat po sa magandang araw na ibinigay mo sa amin para sa araw na ito. At salamat din po sa bawat isa sa amin na nandito para matuto. At salamat po sa aming mga guro na laging nandito para gumabay sa amin. At sana po, Panginoon, bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman para maintindihan ang aming lesson para sa araw na ito. Ito lang po aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mag-check muna tayo ng agenda. Belia Marlene, Rodora, Alcayaga, Bakaling, Balilya, Beldad, Belen Jennifer, Kasandi, Catalan Grace, On the way pa lang. Talha Cherry, wala pa rin. Jessica, Domingo, Dunluan, wala pa. Janet Estrada, Estrella, Maria Jacqueline, Here, ma'am. Timba, Present. Laurita, Mendoza, Rodilyn, Miana, Mobinito, Porteria, Pagaduan, Plotenya, Berilyn, Present, ma'am. Regina Fernandez, Relosa, Reyes, Soriano, Wala pa, ma'am. Malilate lang po. Carol, Ma'am, present. Silvestre. Present, ma'am. Okay. So, last meeting, nag-report kayo, di ba? Yes, ma'am. So, yung mga topic niyo nung last meeting is digitalization and its effect, big data and e-science, and globalization and human development. Digitalization means refers to something or to transferring or the process of transferring traditional into digital form. So, ito yung parang kunyari nung ang example nito is yung mga pictures, di ba? Dati is ano lang siya, papel, ganyan, piniprint. So ngayon, meron na tayong digital form. And then the big data and e-science. Big data refers to ito yung mga malalaking memory or storage. Yan, extremely large complex sets of information. Parang ito yung database para mga ganyan. So yung e-science or electronic science refers to use of advanced computing technologies. So to manage the big data, we need e-science, kaya magkasama sila. Next naman is yung globalization and human development. So we have the 4 waves of theoretical discourse. Yun yung hyper-globalist approach, skeptical, transformationalism, and variety approach. So yun yung naging mga topic nyo sa report, sa inyong report. So ngayon naman, we will going to discuss about the
diffusion of digital innovation. Sa ano nyo yan? Page... Walang page. Ay, wala. Module 12. Module 12. Yan. So, Module 12, ang mga objectives at the end of this module, you are expected to define digital development. Ano ba yung mga digital divide, sorry. Ano ba yung mga digital divide na sinasabi? Next is identify the characteristics of digital divide. Analyze statistics that contributed to the diffusion of technical innovation. Differentiate the different beliefs that influence adoption of innovation. Analyze the determinants of the digital divide. And then, understand the digital gender divide and look at some women who are bridging this gap. So, 7, discover Everett Rogers' theory of diffusion. And then, the diffusion of innovation. So, pag sinabi nating innovation, ano ba yung mga unang pumapasok sa isip mo? Changes. Progress, di ba? Yes. Improvement, yan. So, yan ang pag sinasabi natin innovation, yun yung mga pagbabago into better, right? Sa pag-diffusion, when you say diffusion, Yung nakikita mong change, ay parang yung pagkagay, for example, sa pabango. Pag air freshener, sumasama sila sa hangin. Nagdi-diffusion sa so hangin. yung diffusion is, in a simple term, spread. To spread the diffusion. So, digital, sinabi na natin kanina that technology involves computers or cell phones, like that. So, kailangan natin yung mga yon to create a digital content or digital content. So, diffusion of innovation, this can involve the adoption of innovations such as smartphones, yun na nga, cloud computing, artificial intelligence or AI, or even specific platforms or applications. So, digital divide, diffusion of innovation, ayun na nga, yung adoption of innovations such as smartphones. So, ito yung kung paano nag-spread yung innovation or progress or change. And then, next is, so refers to the process by which Ayan. So, tools or ideas spread within, across communities, organizations, or societies. So, this is how the information or innovation spread in communities or organizations or societies or any group of people. Next is the digital divide. So, when we say digital divide, pertains to the gap between people who are internet access and those who do not have internet access. So pag digital divide, kunyari yung mga nasa province is mas mas late sila, di ba? Mas late silang nakakasagap ng mga new information or progress. So that is we called digital divide. So characteristic of digital divide, ito yung mga nakaka-apekto or ito yung mga dahilan ng digital divide. So technological knowledge. So sometimes yung mga taong old na, di ba? Hindi na sila knowledgeable about the technology. Late na sila, hindi na sila nakakahabol sa progress ng about technological knowledge. Hindi na nila alam kung
paano i-operate yung mga bagong gadgets. Yes. Yan. So, next is access to computers and technology. Yung iba is walang access. Walang access sa mga computer and technology. Here is digital population world as of 2020. So, nakikita nyo dyan na user ng ng mga digital gadgets. And then, so yan, nung 2020, mas mataas na siya kumpara nung mga previous year. So, percentage of internet users naman in the Philippines. Ayan. May ano siya, 2,000, mga ano, 2015. oo. 2015 mataas na. So, ano siya, nung una, mababa pa. And then, biglang tumaas. Ito na yung mga, nung nag-open na yung mga internet, Facebook app. oo, yun. Yung mga internet company, sa Pilipinas, DNDB, Globe, Twitter, may Globe na, may so, yeah, bigla nang dumami yung mga internet user. Diffusion of innovation through social networks. So, it is how new ideas or technologies spread among people. It relies on connections of individual early adopters. Ayan, introduce innovations while other adopt as the same. See more of their peers doing the same. So here are some networking sites: Facebook, YouTube, and Twitter. So sa Facebook, YouTube, and Twitter, ito sila yung mga laging ginagamit. Ginagamit ang Yes. commonly in demand. Commonly used or easy to use. Or lahat tayo pwede, di ba? Pwedeng gumamit. Kahit matatanda. Oh. Kahit na bagong panganak na, nagkukumelon na. Diba? Sa Facebook, ito yung parang affordable, parang easy to access. Oh, so dito mabilis mag-spread yung mga trends or any new, yung mga bago, di ba? So dito siya nag-spread. Ayan. So ito na yung mga famous networking sites. Siyempre, Facebook ang una. And then YouTube, WhatsApp. Facebook and Messenger. Pero ang most widely used is Facebook talaga. Oo. So, May story yun. ayan. Widely used. And then factors that affect diffusion. Factors that affect diffusion. Sa tingin nyo, ano yung mga nakaka-apekto sa diffusion? Innovation itself. Yan. Innovation itself. So, ibig sabihin, yung pagbabago ng yung innovation itself, yung kung ano ba yung pagbabago na nauuso or ano ba yun? Kapakipakinabang ba siya? Or ano ba? Nakakatulong ba? Ayan. So if the new idea or product is useful, easy to understand, and it fits people needs, it spread faster. Siyempre, di ba kung kapakinabang naman yung innovation na yun or yung progress na yun, so mabilis siyang mag-spread. So next is information, dissemination of the diffusion itself. Ayan, information sharing, information or how people hear about it, or through friends, social media, or ads,
affects its adoption. Kung paano ba nila nasagap yung yung progress, di ba? So, kunyari sa ad nila nakita or sa social media. Minsan kasi sa social media, may mga fake news, di ba? Yes, ma'am. So, so minsan hindi sila naniniwala, hindi nila ina-adapt because of that. Lalo naman Sa messenger din, ma'am, sa message. Oo, and then nakaka-apekto rin yun sa pag-a-adapt ng innovation or progress or change. Diba? Kahit change into better yon, kung sa social media nila na tapos nasagap, tapos may doubt sila. Oo. And then, time. So time, some innovations come on quickly, while others take longer as people decide whether to try it or not. Ayan na nga. Pag nasagap nila sa social media, and then meron silang doubt kung ito-try ba nila yon or hindi. Then next is the social system where the innovation is introduced. So the community or group where it's introduced matters. Supportive and connected groups adapt innovations more quickly. So merong mga social system or may mga community na ayaw nilang mag-adapt or parang iba yung paniniwala nila sa mga progress. So hindi nila masyadong ina-adapt or ginagawa yung mga changes. So beliefs or contracts that influence adoption of any technological innovation. So first is the relative advantage. People adopt innovation if they see clear benefits. So yan, kung nakita nila na maganda naman yung progress or change or innovation, so they will adapt quickly. Next is the complexity. So complexity, the easier it is to use, the more likely to be adopted. Kung complex ba yung bagong knowledge or progress or innovation? Kung madali ba siyang gamitin or madali ba siyang intindihin? Yan. Next is the compatibility. It fits well with their current habits and needs. So ito, yung compatibility, ito yung laging sinasaalang-alang ng mga app developer, gadget company. Yan, di ba? Sa yung compatibility, compatible ba siya sa panahon? Ano ba siya? Sa mga needs ng tao, yung demand, di ba? Sa demand. Yung mga diets. Oo. Yung mga hanap ng mga consumer. So, yan, compatible ba ang product nila sa lifestyle ng mga consumer nila? So, next is trialability. Oo, ito yung may trial period. Sa yung mga app online. Oh, yung may mga 1 month trial. 1 month. Try ka nila muna. We can try before avail. Pwede ka mag-try lang. Yung iba, free ma'am, pag 1 month. 1 month. Next month, bayad na. Pag nagustuhan mo, Bayad na. Pag ayaw mo, pwede mo yes. Yung mga PDF PowerPoint. Oo, may mga trial. Pwede namang sa mga grades. pwede namang I-refuse mo after 5 mag-try ka. Tapos next month
month, pag nag-expire na, magpalit ka ng email, mag-try ka ulit. Pwede yan. Mag-try ka ulit. Pag need mo pa. O, so, kada need mo, maggawa ka ng bagong ano. Parang pala yan. Ganun yung sa pero yung ibang ano, yung ibang app or nababasa nila yung ano mo, yung Information. Especially kapag may Baguhin mo yung number. Parang yung budget mo na record sa Alam yan, Parang serial number mo, parang gano'n. Ayun, Sorry, detect nila kung ito. May device. yes. So, hindi na pwedeng kahit magpalit ka ng email. May device ang Pero meron naman gumagana. Yung email lang. Yung ano, screen record. Download ako ng screen record kasi kailangan sa course project. So, nag-expire na yung una kong downloads. Tapos, nilagay ko siya ulit. Pinalitan ko ng email. Pwede. Diba? So, another trialability. Another frame. Another one more trial. Another one more time. So, next is the observability. Seeing others benefit makes people more likely to adopt it. Ito yung, for example, yung mga social media content creator. Mga content creator. Diba dati is ilan lang sila? Ayan. Dati si Kongting. Yes. So, yung innovation na yun, na pwede pala nilang gamitin yung social media into to earn money, mabilis siyang nag-spread through observability. Yung na-observe nila, di ba? Nakita nila or yan. So, seeing others benefit makes people more likely to adopt. So, na-adapt na nila yung pagiging content creator. Ayan, everywhere. Andiyan na sila. Ano na nila mga trabaho na nila, content creator na. They are all content creator. So, these are contracts that influence adoption of any technological innovation. So, it is all about how useful, easy, and visible the innovation to people. So, ang lahat ng to, so, it is all about useful, how useful or how easy to and visible to people yung mga innovation na yun. So, ayan. Next is the determinants of digital divide. Ito na naman, yung digital divide. Number one talaga income. First is income. So, can we afford that digital yung mga cellphone, computers, yan. So, hindi mo afford, parang doon na siya pumapasok sa digital divide. So, hindi mo siya magamit kasi hindi mo siya afford. Yes. So, next is education. Education, ito yung kaalaman. Oo, kaalaman sa paggamit. Meron ka nga, tapos hindi mo naman alam gamitin. And then, infrastructure. So, infrastructure. Problema madalas to eh. Ayan, ito yung mga ano, ano ka ba, malapit ka ba sa yung connectivity, yan. Sa probinsya, ma'am. Oo. Bagal lang internet. Kahit na maganda yung gadget mo doon, kung May mga iPhone ka pa. yeah. Paano lang siya? Walang signal. Pang-forma lang siya kasi yung magamit. Next is the digital gender divide. So, digital gender divide refers to the disparity between men and women in terms of access to or use of
benefits from digital and technologies. So in other words, digital gender divide is the gap between men and women in accessing and benefiting from digital technologies. So, kung mapapansin nyo dati or kahit naman ngayon, di ba, mas maraming men or lalaki ang into technologies. Yes. Programming. Yung mga pag tungkol sa mga ganyan, mostly ay men. Diba? Bakit kaya? Kasi sila yung mabilis parang may alam ng mga they more marami siguro. mas magaling sila sa technology na Bakit sila yung mas interested sila? Or nasa ano na rin, nasa parang namulat na tayo sa ganun. ayun ma'am, parang sila yung parang nabibigyan ng mas opportunity kasi yung sa ibang bansa kasi ma'am, yung mga babae, di ba, hindi nakakapag-college, hindi nakakapag-aral, bahay lang daw ang mga Kasi babae. kami mga lalaki mahilig sa games, di ba? Yes. Yung mga So, kung iisipin mo, yung itong trabaho na to or pagiging digital mga tungkol sa computers, technologies, magaan naman, di ba? Kaya magaan nga siya sa sa iba pang magaan siya sa ibang trabaho. Pero mas marami pa rin ang men dito sa na to. Yeah. So fewer women use the internet, own devices or work in tech fields due to social, economic, and cultural factors. Ayan, sa culture na rin. Or social. Sa Middle East. Ayan. Yes, bawal ang So, babae yan, para bahay lang. Pero may sahod. Oo. Galing sa asawa at tatay. Yun. Display lang sila. Sa culture nila kasi, so hindi sila ini-expose, di ba? Yung Babae. lalo na siguro sa technology. Bawal din ma'am. Bawal sila mag-drive. Bawal social media masyado. So, ayan. Closing this gap means improving access, training, and challenging stereotypes. So, ayan. Here are women who are trying to bridge this gap. First is Ana Maria Martinez. Yan. She is the Chief Operating Officer of Laboratoria and Social Enterprise in Latin America that trains women in coding and technology. So, si Ana Maria Martinez served as Marketing Director for P&G in Peru, Chile, and Colombia. So, nasa siya dati? Nasa corporate world. Oo. Businesswoman. Procter & Gamble. Ito yung malaking company ng mga Colgate, Palmolive. Worldwide yan ma'am. Safeguard. P&G. Oo, yan. P&G. Procter & Gamble. Diba natin Distributor. Philippines. So Ana left her promising career in corporate world to help drive the expansion and success of Laboratoria in Latin America. So yung Laboratoria is organization. Yung Laboratoria. They help women in terms of technology. Parang tinitrain nila yung mga babae. Ayan. The Laboratoria founded with the mission of transforming the lives of thousands of Latin American women through career in technology. So, sinusuportahan nila yung mga babaeng
At ang tinatahak ay career in technology. Mga ITs, mga babae. Ganyan. So next is si Neha Misra. Oo, Indian siya pero nasa South Africa. Sa South Africa siya na ano. Naka-base, ma'am. Oo. Ayan. She is the co-founder of collaboration and chief collaboration officer of Solar Sister. Yung company naman nila is Solar Sister. Yun. So, committed women empowerment and community mobilization. So, ayan. She is also a poet. Yeah. Ecofold visual artist din siya. She co-founded Solar Sister to support transformational women power to generate solar power in off-grid communities in across East and West Africa. So, wala naman sinabi kung bakit siya sa West Africa nakabase. Yun lang yung ano. So, nakatanggap din siya ng Honored Presidential Leadership Scholar and as a Regenerate Activist. Yan. In Hamilton Artist Fellow and Public Voices Fellow on the Climate Crisis. So may mga ano siya. Recipient of Nutana, Washington DC Prero Nadayan Award. It means inspirational giver siya. So, ayan, a distinguished creative leadership award from Washington DC. So, na-recognize siya. Next is Esther Carruera. Ayan. Co-founder of Akira Chicks organization. Chicks. Akira Chicks. Ayan. Wala yata dito sa ano. Module. Ayan. Wala sa module. Pero nag-search ako about sa mga babae na to. Babae yan. Siyempre, about these women. Kaya, para i-check natin, di ba, kung totoong nag-ano sila, binibridge nila yung digital gender divide. Kung ano ba, kung deserve ba nila na mapabilang sa mga ano, organization. Women who trying to bridge the digital gender divide. So she is incorporate small farm holders to Uganda's agriculture industry. So parang yung mga farmer nila sa agriculture, gumawa siya ng app. Nag-develop siya ng app to incorporate their local farmers, yung mga farmers in their remote areas, para kumonek sa market, directly sa market or sa mga buyers. Yan. So, parang wala nang middleman. Yes, ma'am. Kaya, yung kita sa kanila na. Yan. So, yun yung ginawa niya sa Africa. Ayan. And then, so, ayun na nga, software developer siya, entrepreneur, and co-founder of Acorion Company Limited. Ang Acorion Company Limited is an IT company which aims at improving the livelihood of
small-scale farmers. So, ito na nga yun. So, reduce cost of transaction. Ayan. Direct na yung mga farmers sa kanilang mga buyers. Ayan. Increase efficiency along the agricultural value in chain in Uganda. So, she's from Uganda. Aquarium has developed software that integrates smallholder farmers into digital value chain, helping them to sell directly to agribusiness. So, yun yung dinevelop ni Esther. So, she's also a co-founder of WebFuse, a technology firm involved in providing ICT solutions and software development. So, ang ganda ng ano ni Esther. So, deserve naman niya, di ba? She is really one of the women that bridge the digital gender divide. Next is impact of digital diffusion. Ayan. So, Rogers' theory of diffusion. So, ano kaya yung impact ng digital diffusion according to Rogers' theory? Ayan. So, Rogers' theory explains how new ideas spread. Yeah. In society. Yeah. So, people go through stages, learning about it, forming opinions, and deciding, trying it, and continuing it or not. So, parang ganun din, no? Sa ano natin kanina, na kung paano nag-spread din yung digital innovation. So, ito naman is digital diffusion. Ayan. So, meron siyang tinatawag na group of adapters. So, yung group of adapters, they are the early adapters. Oh no, first is the innovators. So, sino kaya yung mga innovators? Yung mga creator. Diba? Sila yung mga developer. So, those are the innovators. Next is the early adopters. And majority, early and late. Early majority and late majority. And the laggards. So, yung mga laggards. Sino ba yung mga yan? Okay. Wait lang. Sige. Yeah. Early adopters, majority and early, and late. Majority. So, oops. Ayan. So, ang mga innovators is the brave people. So they are the one who is pulling the change. So ito yung mga brave. They tried. Hindi sila natatakot na ma-fail. So sila yung mga oo. Or yes, sila yung mga take risk. Yes, they are the risk takers. Yan. Sila yung mga naghahangad ng progress or better change. So sila yung mga innovators. Are we going to be innovators or laggards? Yeah. So early adopters, sila naman yung respectable people, opinion leaders, or try new ideas in careful way. So ito na yung mga company. Yes. Ito na yung mga namumuhunan talaga. So they try the idea from the innovators in careful way. Siyempre, the innovators will present their ideas. Sila yung present their ideas into early adopters. Siyempre, yung early adopters, sila yung finance. So they will try, but in a careful way. Yeah. So next is the early majority. Early. So early. Yung majority is early and late. So yung early majority muna.
They are the skeptic people, will use new ideas or products only when the majority is using it. So, ayan. So, ito yung mga early majority. Yan. So pag nakikita nilang ginagamit na ng marami, saka nila ito try. Sila yung mga skeptic people, yung may mga doubt. Mauna ko muna. Oo. So, titignan muna nila kung ginagamit ng karamihan. Then is early majority pala is baliktad. Late majority pala yun. Yung early majority is thoughtful people, careful but accepting change more quickly than the average. So yun yung mga early majority. Yung late majority are the skeptic people, yung may doubt. And lastly is the laggards. So they are the traditional people. So, hindi naman na siguro lahat ng traditional people is laggards. So they are caring for the old ways. They prefer the old way. Parang yung nanay ko. Yung so sa mga nanay natin, nilihan mo na ng washing, they prefer. Ayaw. Hindi lang makakalinis yung washing, ma'am. So those are the laggards. And they will only accept the change if the new idea has become mainstream or even a tradition. Kung naging tradition na yung bagong innovation or change. So saka lang nila i-accept. Kung lahat na siguro yung tradition na lahat na gumagamit tapos sila na lang hindi. Sige, accept na. Ayan. So yan yung theory of diffusion ni yung group of adapters ni Rogers. So 4 elements of diffusion: how the innovation perceived, the channels of communication, time and social systems. Ayan. So the new idea of how the innovation perceived, the new idea of product judged by its usefulness and ease of adoption. Ayan. Parang ganun din sa diffusion of innovation kanina. 4 elements of diffusion. So magkakatulad, magkakahawig, ganun yung niya. Next is channel of communication. So how information about the innovation reaches people through social media, through chismis, through ads, TV, sa mga displays, friends. So next is the time pace of adoption, influenced by the categories like innovations and late adopters. And then the social systems. So the community context, including norms and influences. Ito yung social or yung environment or community. Yan. Kung ano ba sila? Open ba sila na tumanggap ng innovation, ng progress? So parang yung Philippines, di ba? Yung divorce. Hindi pa sila ready. Parang pinag-usapan pero parang so ready na yung buong Pilipinas pero yung mga nakaupo hindi pa. Approve na? Yeah, yung divorce. Narinig ko sa tours. Yung hindi pa? Ay, hindi pa. May final pa. Final hearing. Final pa na bayad. Pero nandun na ito
sa Tagal pa yan. Yeah. So, masasabi nyo bang innovation ng divorce? Or change? Change to better? So, depende sa ano natin, di ba? Sa paniniwala. Tsaka sa tao mismo, ma'am. Yes. So, depende sa sarili natin. Yeah. Kunyari, ma-approve naman, edi huwag kang mag-divorce kung hindi ka pabor. Tsaka mahal. Siyempre na lang magpakasal. Para walang Yes. Huwag na magpakasal. So na lang, so. That's how social system. So, kung kunyari ang divorce ay innovation or progress or moving into better ng Pilipinas. So, hindi siya accepted masyado. Hindi siya masyado accepted, di ba? Sa social system ng Pilipinas. Catholic ko kasi So, hindi siya. Huwag na lang mag-marriage. may powers. Christian. So next is, ito. So, Rogers' theory of diffusion. Nandito yung mga innovators. Kung makikita nyo, ang mga innovators ay kokonti lang. 2.3%. Oo. 2.2, 2.5. 2.5. So, ang mga early adopters, early majority, and late majority. So, yung mga laggards ay malaki pa rin. They prefer the old ways. Di naman sila siguro yung tamad or ayaw nila. Choice nila. Or yung iba, no choice. sila. Oo. Kasi naniniwala ba din sila? Hindi, yung iba din, sa laggards is wala lang silang pagpipilian. Walang budget. Nasa digital, ano sila, Wala siguro silang knowledge. nasa digital divide sila ng income. Diba? Kasali sila doon. So, wala silang choice. Mama ko, ayaw niya ng YouTube. Gusto niya pa rin TV. Ayan. So, ito na yung mas funny. Funny, ano ni, hindi ko to din ready. Eureka. So, ito, yung mga innovators, yung mga idea para mas madaling maintindihan. Idea. So, ito yung mga may-ari ng idea, yung mga innovators. Ang kunti naman, ma'am. Ay, magkano ito? Eureka, ibig sabihin silang K-pop. Eureka. Parang brand ito. Brand Parang isang ano yun. Brand to ng electric. So, I'm a fan of that idea. Yeah. Ito na yung mga Pioneer. nag-ano dito. So, next is, what's that cool thing? New cool thing. Ito yung mga curious. Let's try it. Yes. And then, so many people are doing it. Ito na yung mga may doubts. Late majority. Mga skeptical. Late majority ito, yung mga may doubt or skeptical people. And then, Yung early ma? Para siya. yung early, they adapt quickly. They are willing to adapt. Early. Late majority naman is yung mga everybody is using it. I will use it. Going the flow. Yeah. So next is the Ayaw mahuli sa trends. well, if I have to, I suppose I will. Kung naging trend na yung Saka lang siya gano. saka lang nila i-adapt or pag naging ano na Lahat na, everybody's using it. Yes. Pag wala na silang pagpipilian. Ayan na sila. So they will adapt anyway. Ito na, end of the presentation. We will going to have interesting
Game activity. From this lesson. Okay? So, I'm going to group you into two para hindi na tayo magkagulo. Para hindi na tayo magkagulo. Ang group 1 is from A, from Abella to Gamuela. Kung ang apelyido nyo ay letter A to G, so group 1 kayo. So wag na kayong tatayo. Group 2 naman, from Imba to Silvestre. Yes. Pag yung apelyido nyo is I to say na to. Say. Yeah. So we're going to... Wawa naman ang apelyido mo. Yun yung kasi. Dalawa sila. Huwag na kayong tumayo. Nakakabay naman yan, ma'am. Bawa kami group 1. May merienda. Sino lang give your best. Kainan lang. Pag-sit tapos. Okay, habang inayos ko to, Mami, ang camera mo. Kain na muna kami. Yan, na lang. pumili na kayo ng groupmate nyo na pwedeng mag-represent sa inyo. Dito. Ano bang gagawin, ma'am? Ano pang gagawin? Meron akong mga hinandang question. Wow! Pinuhay niyo? Kami tumayo. Ano yung gagawin na? Okay, nakapili na. Mabilis mamili. Mabilis mamili ng letra. Meron ako mga question dito. And then merong answer sheet. Sino yung Ayan. Alam lang ko yung keyboard. Wala, hindi kompleto. ASDF. UWRTY nung computer. So we call this complete the word in the keyboard. Tayo mo kaya blank mo. Complete the word in the keyboard. Yan. Meron, yung keyboard. Andito yung mga question. So, ayan, may numbers. 1, 2, yan. So, pag nireveal natin yung question. for example, Yan. Pag nireveal natin yung question, hahanapin nyo yung sagot dito. May mga letra. So, didikit nyo siya sa Number 1. number 1, kunyari. And then, meron tayong timer, syempre. Para hindi naman kayo pwedeng sabay. so I see. So we can help our representative, ma'am. You can support. Okay, you can support your representative in verbal. Pero wag magulo ha. Verbal. Wag na kayo pumunta dito para hindi tayo magulo. Yung sabi mo, sino number 3? Si Barbie. Wala 3. Ayun lang. Okay.
points. May 10 points na agad kayo. So, your points, pag hindi nyo alam yung sagot, yung points nyo, pwede nyong ipalit ng clue. So, we have clue. Ipalit na ano, ma'am? Clue. Bibilhin nyo yung clue gamit yung points nyo. Pag hindi nyo nagamit yung points nyo, edi perfect kayo. So, kapag gumamit kayo ng clue, minus. Per clue, may minus. Parang Dito, may Parang ipapalit mo yung isang Kaya nga. So, meron na kaming 10 points na gano'n. Ang gagawin nyo lang is i-manage yung points nyo na hindi mabawasan. Okay? So, meron tayo. Hindi, 1. Ano na 6 or Ina yan. May timer tayo. Okay, sino yung representative? Yung mga representative nyo? Barbie? Barbie? Sino bang one? Kayo ba? One? Ay, tulungan naman ah. Hindi na. Okay, sino? Idikit lang yung letter. Idikit lang yung letter, ma'am. Yung mga letra, may double-sided tape sa likod. May dikit nyo lang yan. Nilagyan ko ng cover para pag mali, pwedeng tanggalin. Yan, sige. So, meron tayo ditong mga letra. Okay, sino yung representative ng Group 1? Group 1 muna. Ay, Alternate. Alternate. group 2 yan. Ikaw na May question siya. May question. Okay, Group 1. Group 1. Ready ka na? So, meron tayong question dito. Hahanapin mo lang yung hahanapin mo yung sagot, yung mga letra, tapos ididikit mo siya sa number 1. Yung number 1 natin ay across. Yan. So, ready ka na? Question, yung mga group 1, pwede niyo siyang isupport by verbally. Hindi nyo kailangan pumunta dito. Okay? Kung yung group to, kung alam niyo yung sagot, huwag yung sabihin. Siyempre. Okay? When start. An example of social network size. Okay? Number 1. An example. Facebook, YouTube. Facebook. Try mo nga. Facebook. ERTY. Yan. Group 1. Lagyan mo lang sa baba. Pwedeng tulungan pa ng isa para yung nakatanggal ng sticker. Yung sagot sagot. Ano sagot? Internet. Sagot dito.
T-W. No, F-A-C-E-B-O-O. No. 5, 6, 7, 8, Social networking site. Ilagay mo ng T. Pornhub. Hindi sa 1. Before ng W. Before ng Twitter, mali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi naman. Barbie. Before ng W, ilagay mo yung Twitter, T-W. Hindi. Ayan. No, dito ka Isa. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. An example, social networking site. WhatsApp. WhatsApp. W. Yes. W. H. Kulang. H. W-H-A-T-B-D. Kulang. No! It's already in 1. You need to put here. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 letters. Facebook. Sanat. 8 10 ang Facebook. YouTube. YouTube. W-U-T-B. No. 7. Ganyan ba? 1, 2, Yeah. 3, Bring mo ng clue. Friendster. Twitter. Twitter. Magpuno na lang. Ang gilid na. Clue? Down. Wait naman. Ilang box? No. 10 box. 10 letters. 10 letters. Pero lagay mo yan. Word balong ba yan? Pwede hindi pwede siyang hindi umabot dun sa dulo kasi. Pwede ba? Wala yung mga letters na yun. No. Facebook. Start FB. Facebook. Hindi pala kahit ang alam mo Kasi pinakasikat ang Facebook. Ang sira ka nila yung Facebook. Kahit naman Facebook. BB, baboy. Tsaka kayo na lang. B. Di ba to? 9. K. Social networking site, ma'am. Facebook. Meron tayong 10 minutes. 3 minutes. Hindi agad sinabi mo na. Namin yung box. Kaya lang yun, ma'am. Bakit? Kaya? Siyempre, meron din yung royalty dito. Ma'am, it's called priority. Next, group 2. Kulang kayo doon. Dalawa na lang. Hindi namin makita, ma'am. Hindi namin makita. Sige. Wala. Dapat yung next na yung Next. Group 2. Dali naman tinatakpan mo. Okay. Viva Max nila. Dapat Oh, group 2. Sige. So, bilisan nyo ha. Group 2. Question. Number 2. Determinants of digital divide, which is having necessary skills to understand digital innovation. Income. Necessary skills. Number 2. Sa taas. Yan. Income. Ay. Necessary skills. What? Skills. To understand. Tumahimik kayo, ma'am. Education. Sorry. Number 2 sa taas. Education. Kayo. Kaya kasama na yung education. Hindi ko nga doon. Ano yan? Necessary skills. Education nga. O, dalawa lang. Ayan lang siya, dyan lang siya. Mama, ito sa'yo na 1 minute. Ayan ang tina. Nakaharapan mga sarap pa yan, hindi ka sure. Isa mag-detail. Harap na paano laruin to? Maliri, hanapin mo tapos yung isa mag-ano.
Nakatime kayo. Tribability lang yung una, ma'am. Yung isa taga-dikit yung isa. Okay na ko na. Education. Okay. Mag-answer dyan ay. Kaya lang, di yung counter. Tribability yan. So, meron kayong 48 seconds. Hindi mo ba? Ay, wala pa kami. Tribability yung una namin. Okay, next. Group 1. Ulit. Barbie. Yan. Kailangan namin na lang yun. Mahanap talaga ng issues. Barbie. Kami naman. One of the factors that affect fusion. Ikaw na lang. Factors na. Anong sagot? One of the factors in which affect Okay? Innovation? Okay. Ay. Innovation. Number 3. Time. 3 pababa. Number 3. Time. 1, 2, 3. Time pababa. Pababa. Please. T. Na yan. N. Ay, ano na lang yan? Ano pababa? Ay, mali. Mali. Straight yan. Hindi yung pababa. Time. Oh, dito pala. Ay, masa Barbie na naman. Please. Wait. Kalma. Ito. Time na. 30 seconds. 45. Okay. Next. Group. Huwag mo ikalat. Unfair. Kanina kinalat ko nga eh. Balik. Counting. Balik. Dapat ganyan. Sige na, go na. Oh, group. Balik ka na dyan. O sige na. Group 2. Hanapin ko yung letter. Group 2. Kayo naman sa Next one. company training. Pangalan na yan. Dali na. Pangalan lang yan, pangalan. Ay, pangalan lang ba? Pangalan lang. Okay. 5. 35. Next. Group 2. I want. Yes, Group 1. Ano na? Number 5. Number ano 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or something lower. Determinants of digital divide, which is the ability and capability to purchase. Income. income. Ano po ba yung M? Wait. Usog mo pa yung M. Usog mo pa yung M. N. N. Hawak mo yung N. This one is not N. N yan. N. Ayaw pa din number 6. Group 2. Wala yung number 6. Nandito yung number 6. 6 pababa. Hanapin ka na. Uy, sagot. Ano na sagot? She is a developer
M. S. ESDR. Meron na? ER. Na lang. Ayan na. Meron kayong 15. Okay lang yan. No one's body is perfect. Group 1. Determinate siya. 7. Down, ma'am, or cross? Q may U na. 7. Cross. Ma'am, grabe ka, ma'am. R kami. Nagreklamo mo na. Grabe ka, ma'am. Gamitin mo yung N. Yung N. Yan. Alisin mo yung N. Yung. Palitan mo yung ito na sabi mo. Dapat sulat sana yun. Kaya nga, ma'am eh. Wala. TRAC. Ito na. Tangit. Ito, oh. Kaya nga, binibigyan na siya. Letter A. Tama yung DRU. Okay. Wala na. Ma'am, ang pwede na mahaba sa amin agad. Okay, next. Sa group 1. And Group 2 na pala ako, ma'am. ayan. Refers to the Madali lang na naman sa kanila. opportunity for the user letters. Number 4. 8. Number 8. Ano? Ayan nga, Triability. No, hindi. Hindi, tanggalin mo yan. Hindi pa daw sabi ni Ma'am. Hindi pa daw. Hindi daw. TRI. Hindi daw sabi ni Ma'am. Ang A na sa harapan mo. Ayan ang walang L, ma'am. Wala na. Observability. Ay, panalo tayo. Okay. Wala nang time for
Observe. Dapat sulat kasi. Okay, last na to, last na. Observa. Okay lang yan. Observability. Kasi Okay. Nanong lupan. Walang T. Wala na. Okay pa tayo, panalo tayo. Okay. Observe. Okay, hayaan nyo na. Basta yun yung answer. Okay na, okay na. Walang B. Ayan. Uy! Sige, okay na, okay na. Why? Wala din yung, andito yung why. Wala nang time. Okay, wala na. Walang I. Walang L. Okay. So, Group 1 is the winner. ayan. Parang pareho lang. No? 3 minutes sila. Tapos yung nauna kanina, 3 minutes din. In 3 minutes, 3 minutes 30 seconds. Then group 2. Tapos sila 4. Group 2, ma'am. Ang group 2 ay 3 minutes din yung 3 minutes din yung una. Yung group 1 may 3 minutes, yung group 2 ay may 3 minutes din. Mamaya na. Okay. So hindi natin nagawa yung quiz nyo. Next meeting, may quiz tayo. About sa... Yes, this is about today's lesson. Yeah. Oh, thank you everyone for cooperating. So far. Yes. So meron tayong